Hello Team Authentic all over the world! Another beautiful day here in Boracay. In this episode, meron tayong dalawang goal. Una, paano nga ba tayo makakakuha ng permit para for the first time makapagpalipad tayo ng drone sa Boracay. And pangalawa naman, i-update natin, convenient pa rin ba at mura pa rin bang mag-travel or mag-land tour gamit ang half on, half off. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklook, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Magandang araw mula dito sa Boracay. Good morning, guys. Ayan, para masimulan na natin yung goal natin na makapagpalipad ng drone. Siyempre, simulan muna natin sa transportation. Yes. Mag-a-avail muna tayo ng Hoho. yes, ng Only Pass ng Hoho. Ngayon, nalipat na siya ha. Nandito na siya sa tapat ng Balabag Balabag Lake. Ito yung Balabag Lake. And then, nandito yung McDonald's, diyan yung D-Mall. Tapos ito lang siya, nalipat na dito yung office ng Southwest Tours. Dito tayo mag-a-avail ng Hoho ride for 24 hours. Check natin ngayon kung magkano. Guys, ito na yung latest prices ng Hoho na unlimited. Ito yung single pass, 100 pesos with card. Yung 1-day pass, 250. 2-day pass, 350. And then 3-day pass, 450. So tayo yung 1-day pass lang. And then i-orient naman kayo kung paano siya gamitin. Meron pa daw yung mga discounts kapag kumain kayo sa mga partners nila na restaurant. Gusto nga pala, para ma-monitor nyo yung Hoho Pass, pwede nyo i-scan tong QR code dito. Ayan. Yes, para real time malalaman nyo kung nasaan na yung next na Hoho bus. And also, kapag activation naman, kung anong oras nyo siya inactivate, yung unang-unang sakay nyo, for example, 10 a.m. nyo siya inactivate, kapag ka 1 day or 24 hours yung kinuha ninyo, tomorrow siya ng 10 a.m. ma-expire. And guess nga pala yung time na operation ng Hoho, nag-start siya ng 8 a.m. until 9 p.m. Yes, so mahaba-haba din yun. So, up to you, kung 3 days kayo dito and mas makakatipid kayo ng 3-day pass, go for it. Ay guys, isa pa palang change. Ang arte nung change na nangyari. Ngayon ko lang ito napansin na one way na pala dito. Yung sa D-Mall na side. So, ang mangyayari kapag kagaling kayo ng terminal halimbawa or ng port, tapos pupunta kayo ng Station 1, or for example, galing kayo ng Station 3, hindi siya didiretso ng D-Mall. Iikot na siya dito. Dito sa Balabag na lake. Kaya maikutan pala talaga natin yung Balabag Lake. O, tara na, first stop na kaagad tayo. Kuha muna tayo ng permit para makapagpalipad tayo ng drone. And nandito na tayo sa ating first stop, ang Willis Rock. Kasi nandito pala yung action center kung saan tayo kukuha ng permit to fly a drone. Tapos guys, ang gagawin nyo nga pala, pagsakay nyo ng Hoho, lalapit sa inyo yung pinaka-stop, tapos sila na mismo mag-tatap ng cart nyo. Yes, so ganoon lang siyang kasimple. And then sabihin nyo lang kung saan kayo bababa. So, tara na. Punta na tayo sa action center. Check natin kung magkano. Nanggaling na tayo sa police station sa bandang La Carmela de Boracay. Dito tayo itinuro. Ayan. Dito nga siguro. Dito lang yan sa Coco Mama. Ayan yung Coco Mama. Paglabas niyan, Willis Rock na. And then Boracay Plaza Beach Resort. Tapos meron 37-degree coffee. And then yung Hoho nga pala, every 15 minutes daw yung interval. So check na natin yung proseso sa pagkuha ng permit sa pagpapalipad ng drone. So eto na nga, after mga kulang-kulang 1 hour na discussion,
ang hirap pala rito kumuha ng permit to fly a drone. And then yun nga, sinabi kasi namin, ang hirap mag-research. Kasi kapag nag-research ka, Ang makibabasa nyo lang guys, pumunta kayo dito sa Action Center, diretso sa third floor, magbayad ng 1,500 pesos. Yun pala. Which is, hindi pala ganun. oo, ang haba pala ng procedure niya. Lahat pala ng ganong permit, mayor mismo yung magde-decide. Nag-approve. And then ito ito lang yung in-explain sa atin nung staff, huwag na natin banggitin kung sino. So yun, ganito yung mangyayari. Kayo na yung bahala kung ano yung magiging ano nyo, Magiging tawag doon, take. yung magiging take nyo. So pwede daw dito magpalipad ng drone, mas mabilis daw yung procedure. For example, meron kayo ipopromote na produkto, product, magpapalipad kayo ng drone. So 50,000, parang ganun, 50,000. 20,000, 25,000. So dito nyo gagawin sa Boracay yung shooting, pwede yon 50,000. And then for example, may kasal, i-add-ons nyo lang yung drone, 1,500, parang ganyan, dito daw gagawin. Yung mga, pagka may mga party, dito daw. So, hindi na daw pwede yung personal, or yung vlog daw. hobbies, O, yung vlog daw kasi, nilagay nila sa personal. So, kami kasi, ang take namin, ay ganun, parang ang nangyari ngayon, magpupunta ka ng Boracay, magpupromote ka ng produkto mo, tapos magbabayad ka para makapagpalipad ka ng drone. Hindi na yung Boracay yung pinopromote mo. So nawala yung essence na kaya nga tayo magpapalipad ng drone. Gusto natin maipakita yung ganda ng Boracay. Diba? So yun lang naman din. Wala, yun talaga yung rule. So lahat daw talaga yun, yung mayor lang daw yung makakapag-decide. So just in case daw gusto nyo talaga magpalipad ng drone, mga 1 month before, Mag-file na kayo ng, mag-file na kayo. ng request. Oo. So yun, naghirap no. At least alam nyo na yung mga rules sa ganyan. So yun, to be honest, minsan ang hirap talaga ng nung mga rules sa Pilipinas. Ang hirap niyo mag-sink in. Although sinasabi nga, makikita nyo kung meron kayo. Kasi meron kaming sinalihan na, tawag doon, group na may drone. Pwede namang magpalipad dito. Pero yun nga lang, yung kumbaga, Take the risk. take the risk. Kami, ayaw naman na nga namin. Although may sinabi nga na, kung gusto nyo, mag-take kayo ng risk. Gawin nyo, sabi ba, gawin nyo sir, yung iba kasi ginagawa, nagtatago sila since yung drone na mapapalipad mo ng malayo. Yun yung ayaw natin gawin. Kasi of course, dapat yung ipapakita natin sa video natin, yung talaga, legal Legal way talaga. talaga. Kasi para pag nagtanong kayo kung paano kami nakapagpalipad ng drone, alam namin kung paano kayo sasagot. Totoo. So ano yun siya yan? So paano? Wala nang vlog. Naman na, ibalikan natin yung card natin. Tapos na yung vlog natin. Okay, wala tayong magagawa, ganyan talaga. So, kesa magbukmok tayo, ituloy na natin. May hoho na rin lang naman tayo. Punta na kaagad tayo sa mga tourist destination via hoho. So, dahil dyan, mag-Willis Rock na lang tayo. Bigla tuloy tayong nauwi sa land tour. Ang magiging special sana dyan makakapagpalipad tayo ng drone. Gusto namin sa inyo ipakita yung ganda ng Boracay. Kasi syempre, naglabas daw sa inyo ng saloobin. Kasi di ba, ang dami nang nagsasabi na kaysa mag-travel sa Pilipinas, sa ibang bansa na lang. Kasi nga mas mahal sa Pilipinas. So, heto kami na hindi pa rin nauubusan ng pag-asa. Gusto namin ipakita sa maraming Pilipino na worth it pa din mamasyal sa sariling bansa natin. Hello po. Ayan, meron tayong mga ka-authentic. Grabe, isang buong family sila. Ang saya. From Antipolo City. Pasensya na, dami nila. Nakalimutan na namin ito lahat ng pangalan nila. Enjoy Boracay po. Ang ganda pa rin talaga ng Boracay. Wala namang kaduda-duda. Apakaganda naman ng Boracay. Ito low tide. So lalong lumawak. Sorry. Yung White Beach. Ayan ang ganda. And of course, malalakad natin yung the famous Willis Rock. Anyways, life goes on. Hindi naman yan makakasira sa pagta-travel natin. Ganun talaga. May mga bagay na hindi naaayon sa mga plano natin. Kahit gaano kaganda yung intention natin. So alam nyo naman yan. Sa kunat namin to, willing kami magbayad ng 1,500 pesos. Kasi gusto nga namin sana ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung Boracay at ma-explain sa iba na bakit ba pabalik-balik yung maraming tao sa Boracay. Diba? Gusto namin ipakita kasi eto yon, ganon. Wale, inalat tayo today. Inalat tayo today. Ito na yung Willis Rock.
Hindi kayo nakarating ng Boracay kapag wala kayong picture dito. Oh, ito na, bes. Paliparin na natin yung drone. Naging human drone tayo, kaloka. Meron pa sound effect. Oo. Ganda, oh. Oh. Daming tao. Kaya kung hindi pa kayo nakakapunta ng Boracay, aba, punta na! Kahit once, bigyan nyo ng chance ang Boracay. Yung once nyo magugulat kayo, pang 5 beses nyo na pala sa Boracay. Oo. Ganda! And of course, ang tradisyon kapag ang buong family na sa Boracay, kailangan naka-white. In all fairness, ang ganda kasi talagang tignan, no? Meron talaga white Oo. day. White day here in Boracay. Ganda. Oh, ayan na. Mag-human drone ba ulit ako? Charot. Ang ganda pa rin ng Boracay. Actually, kahit hindi naman na tayo magpalipad ng drone, maganda na rin naman talaga yung Boracay. Pero syempre, gusto nga sana namin sa inyo ipakita talaga kung gaano siya kaganda sa tuktok. Next stop na tayo. So ngayon tuloy biglang naging hoho na yun. Oo. In-update natin yung hoho natin, guys. Oo. Ang plano talaga natin, ang title pa naman namin, First time to fly a drone here in Boracay. Ganun. Tapos kumbaga bonus na lang yung hoho. O ngayon, palitan na natin. Hoho na, update na tayo sa half on, half off. And wala pang 5 minutes. Ito na ang hoho. At wala yung masyadong sakay. Nandito na tayo sa keyhole. Ito yung dating nilalakad natin ng pagkalayo-layo. Ngayon, 5 minutes na lang daw. And ayan, meron naman din ditong mga nakaparadang e-trikes. Pero ito, nakuha na sila for land tour. So to be honest naman, yung hoho talaga, ito yung cheapest way para maikot nyo yung Boracay. At hawak nyo pa yung oras? Oo, hawak nyo yung oras nyo, 250 pesos, oh. Kasi hindi tayo pipila para magpa-picture doon sa keyhole, ha. Kasi dito pa nakita na namin kung gaano kahaba yung pila. Gusto na namin sa inyo ipakita. Oo, para hindi masayang yung oras natin. Grabe yung panahon ngayon. Very habagat pa din yung season. Tipong kailangan ko hawakan yung sombrero ko. Silili po rin dito. Oo. Very much pa din siya. Habagat season yung dating hangin. And then yung alon, grabe, pakita namin sa inyo, lalaki ng alon kasi nga, malakas yung hangin. Ganyan. Kalalaki yung alon. Tapos meron na kaming nafe-feel na mist. Wow, alam na yung term. Congratulations! Nagamit din natin yun. Oo. Hindi namin alam kung ambon na ba yun, ulan na ba yun, or dahil sa lakas ng hangin from dagat. And then ayan, sige, zoom ko pa ng kaunti. Naka-zoom kasi tayo. Diyos me, yung ganyang kahaba yung pila. Nanaambon na yata. Oo, umaambon nga. Biglang bumuhos ang apakalakas na ulan. Nagtakbuhan ng mga tao. Ganda ng Boracay, no? Sorry, humihinto pa rin talaga kapag nakita namin sa screen namin na maganda yung view. And then tingnan natin kung nagpatinag yung iba. Ay, merong hindi mga nagpatinag. Lakas ng ulan. Ito yung mga hindi nagpatinag, Kaya kung gusto nyong pumila, go for it. Grabe lang sa ulan. Pati yung gimbal namin tinatangay nung hangin. Diba? Ito yung isa sa famous photo spot here in Boracay, ang keyhole. Ito siya. Pasensya na, medyo magala. Nililipad din kasi ng hangin. Ito na yung keyhole. Ayaw niya pang magpakita. Ayan, sumisilip na. Tcharan! Here's the keyhole. Ayan ang pinipilahan dito ng matagal. Yung keyhole na yan. Very famous. Kapag nagpunta kayo ng Boracay, kasama lagi yan sa land tour. Lapitan natin kasi hindi naman tayo magpipicture. Ayan, dito lang tayo. Yan na yung keyhole. Lagi nyo itong makikita sa mga reels or photos na mga nagpunta sa Boracay.
O tayo, hindi na tayo magpapapicture. Huwag na tayo makapagtagisan. O. Pero biglang pila, biglang kumonte. Kasi nga, nung umulan, nagtulas. Grabe. So from here talaga, no doubt kung gaano kaganda yung Boracay. Lalo na ito sa area na to. Kasi ibang-iba ng aspect ng nature yung makikita nyo. Aspect! Oh, tingnan nyo naman, dagat, white sands, forest, mag-green pa rin, di ba? Oh, ito pa, oh, another white sands. And nandito sa area na to yung Belmont at saka Saboy na New Coast. Pwede rin kayong magpababa sa New Coast Beach. Meron palang New Coast Beach 1 and 2. So from here daw, pwede kayo dong bumaba. Magsabi lang daw sa Hoho. Pero malapit lang kapag kanilakad. Ganda pa rin ang Boracay. So dahil dyan, next stop na tayo. Next stop natin, ito na yung pinakadulo ng Hoho. Ang Puka Beach. And nandito na tayo sa Puka Beach. Pero iba ngayon, medyo malayo yung lalakarin. O, carry lang. Para kahit paano ma-feel natin yung local vibe. Kasi dito sa Puka Beach, bago kayo dun makarating, dito, more on locals yung mga nakatira. Siguro din sinadya, no? Para yung mga business madaanan. Pero malayo-layo ito ng very light. Okay rin lang. Tapos doon din daw sasakay. Siguro nga sinadya. Ang dami kasi ritong businesses. Small businesses. Or baka may ginagawa. O diba ang dami naming kuro-kur. So, wala naman. Pero ang ganda na rin ng daan dito, no? Dati baku-baku pa to, pero ngayon ang ganda na rin ng daan, oh. Dati maputik pa dito, eh. Bili na tayo ng water dito. Kasi baka mahal doon sa loob. Malayo-layo yung lakad niya. Siguro mga din to, 10 minutes? Oh, kapag kami seniors, yun lang. Alalay na lang. Then huwag kayong pumunta ng tanghali. Wala namang pataas. Yun lang, mga 10 minutes walk siguro siya. Papasok sa loob ng Puka Beach. And of course, kami pa ba ni Enzo? Basta merong turon, bibili tayo niyan. 2 for 25 pesos. Pwede pa hiwalay itong dalawa. Carry na. Meron na tayong snacks going to Puka Beach. Ayan, dati dito, binababa. Pero ngayon, ang daming mga e-trikes. Yung iba nga, yung mga nagla-land tour. Or baka rin siguro, no? Parang lahat siguro mabigyan ng business. Kasi kung hanggang dito talaga yung Hoho, wala lang mag-i-e-trikes. So it's up to you na lang. Ayan o, katulad yan o, e-trikes. Diretso sila. Yan naman yung mga private. From the mall, going here, 1 year ago, nung e-trike tayo, Puka Beach, 250 pesos. Ay, ang daming tao ngayon. If ever, ito yung pinakamaraming tao na pagpunta natin ng Puka Beach. Kasi first hindi natin pumunta dito. Na ganitong oras sa bagay. Ayan o, nakakadiretso yung mga e-trikes. O, yan yung advantage kapag nag-e-trikes kayo or nag-land tour kayo. Kung may budget, go for it. Kami lang naman yung mahilig magtipid sa travel. Kung ano yung meron doon sa White Beach, meron din dito mga souvenir items, pati rin tas. Activities nga lang doon talaga. Pero meron din dito nagki-crystal kayak. Ang dami na rin foreigners. Oh, alam nyo na, ito na nga, nagtanong kami. Merong banana cue. Yung banana cue, 2 piraso. Isang stick siya, 2 maliit. 50 pesos. Itong
Turon dito, magkano? 50 din sa mata sa labas, 25 pesos 25 dalawa. pesos. So, Nakamura tayo dito. oo, ang laki ng Nakamura tayo natipid. doon. Diba? Diyos ko, 100, Konting lakad lang yun. 100% yung natipid natin. Imagine niyo yung 50 pesos yung isa. Ito na, ang Puka Beach. Oh. So kapag meron kayong plan bumili ng snacks, doon kayo sa labas, mas mura talaga. O baka rin kasi nga syempre sa ano din, Pwesto. sa pwesto. Baka kasi mahal ang bayad sa pwesto sa unahan. Oh, ang ganda ng kulay ng dagat ng Puka Beach. Grabe yung alam mo. Oo, yung alon din, ang laki. Oh. Daming tao, no? Oh, ito nga yung ano, punta natin na mas maraming tao. Pero usually kasi pumunta kami rito hapon eh. Ay, grabe. Ang daming tao. Dati sinabi, para daw, kung gusto mo ng medyo kaunti yung crowd, o ayaw mo sa stations 1 to 3, punta ka daw dito sa Puka Beach. Ngayon, same-same na rin yung situation. Latag-latag lang. Foreigners and the locals. Ang dami. May banana boat din. Tsaka crystal kayak. Pero hindi to kakaya ng crystal kayak. Napakalakas ng alon. And best tama ba ako? Ito daw Romblon na. Di ba sabi, Carabao na daw to? Tingnan natin sa ano. Oo. Itong island na to, Carabao Island na daw to. Ayan. Tignan natin sa map. Kasi nung last time yung sinabi sa amin, Carabao Island na daw yun. Ito ang situation now dito sa Puka Beach. Ang ganda rin naman ng dagat. Pero ang lakas din ng alon. Yung banig daw, free. Pero kailangan mo umorder ng drinks. Okay rin na din. Kaya lang kami, sisalampak kasi kami. Mas magandang nafe-feel mo yung buhangin. Charot! Nagpakulit ka sa ano, sa buwang. Meron tayong mga ka-authentic na nakasalubong. Happy birthday, Kuya Angelo from Sydney! Thank you po! Angelo, happy birthday po. At dahil dyan, meron kang ref magnet! Thank you po! Thank you, Kuya. Nakakatuwa naman yun. Meron tayong mga ka-authentic nating nakakasalubong. And then tama, meron ngang mga unggoy. Pero dapat pag nandito ka, attentive ka kasi baka Oo. mabuhay mo ang gamit mo. Yes. Meron din pala dito. Nakakatuwa si Kuya Angelo. Diba, why not? Ayun yung masarap yung gusto niya makita sa camera. Nakakatawa doon yung pagtawag niya sa'yo, sabay ano siya, kamay sa kaliwang dibdib. Oo. Diba? We love you all, Team Authentic all over the world. Diba? Sabi namin sa inyo, makikita nyo kami kahit saan. Ganda. Hanap lang tayo ng pwesto natin na makakapag salampak kami. O ayan, salampak time na tayo. Ay, taray na Enzo. Talaga naman, turon time na din. Nakakita na tayo ng pwesto natin. Grabe, ang ganda din naman. At ito, nandito yung maraming foreigners, no? Kasi kahapon naglalakad tayo dun sa White Beach. Meron din naman, pero hindi ganitong karami. Ngayon nandito sila, pati dun sa dagat. Puro foreigners yung naliligo. Ayan, puro foreigners, oh. Yung mga naliligo ngayon dun sa dagat, puro foreigners. Ito pa, pati mga kids nila. Nakaka-happy. Ay, ito din. Naku, mali yata yung napwestuhan natin. Nandito yata tayo sa foreigner na lugar, na side. Charot. Dito lang tayo, palipas lang tayo dito ng oras. Pero ang lalaki ng alon. And gamitin na rin natin yung chance na to para mabati and ma-shout out yung mga ka-authentic natin nakasalubong natin kagabi. Kasi tapos na tayo mag-vlog. Oo. Dito na natin isama. Dinamit natin kahapon sa tapat mismo ng Budget Budget Mart sa D-Mall na sina Carl and Dennis. Hello po! Yes, and si Lani and Charlie na taga Navotas din, kapwa Naboteño natin. Ayan, kapag gusto nyo mag sa camera, sabihin nyo lang sa amin. Itututok namin sa Ay, inyo. tututok namin sa'yo. Nahiya po kasi kami na kapag kami magsasabi, gusto nyo
Pwede po ba? Oo, ganon. Oo, maraming salamat. Tuwing makakasalubong niyo po kami, binabati niyo po kami kung gaano po kayo kinikilig. Ay, grabe po Ganon yung po kilig kami. din namin. Times 3 sa amin. Yes! Paalis na tayo. O, next stop naman sa ating DIY land tour. Pupunta naman tayo ng Bulabog Beach. Marami ring tao. Tingnan natin sa Bulabog Beach kung marami ring tao. By now, it's December. Ano ba yun? December pa rin ako. January 6, 2026. Tingnan natin kung marami ring tao dun sa part na yon ng Boracay. And for our last stop for today, nandito na tayo sa Bulabog Beach. Umamin kayo, ang ganda sa screen nyo, hindi makakaila. Siyempre dapat nagpipicture tayo kahit saang merong Boracay na nakalagay. Diba? Ano tawag dyan, Bes? Ang dami naman. Ano tawag dyan? Kite surfing. Tama ba? O, umiimbento na naman kami. Hayro, nandito sila. Ano ba tawag dyan? Kite surfing na. Kite surfing. Tanong natin kay Kuya. Ano tawag po dyan? I told you. Oh, tama pala kami. Paminsan-minsan may tama rin kami. Charot. Ayan oh. Ganda. Nandito pala sila. Siguro dahil sa hangin. Oh. Ito dami oh. Oh. Ang ganda yan tignan in all fairness. Ay! Lumalaglag na yung ano niya. I mean, bumababa na. Pero nagawan pa rin ng paraan. Ang galing. Then ito pa, oh. Ang dami nila. Ganda nilang tignan. Ang dami. Ayun, meron pa doon. Nasa bandang gitna. Dati nakikita namin to sa dulo ng Station 1. Ngayon, nandito na sila sa Bulabog Beach. Ayun, oh. Ang dami pang nandito, oh. Tara, lakarin natin yung famous palm tree. Ang dami, oh. So, at least, diba? Iba-iba na ngayon yung location. Kapag gusto nyo ng ganitong activity, dito kayo sa Bulabog. Oo nga, para rin hindi congested. Taray na congested. Yung White Beach. And then, eto ulit, puro foreigners. Siguro nga kasi, itong mga activities na ganitong, mahilig talaga, foreigners. Ayan o. Hanggang dito yan. And makapapansin nyo rin naman kasi itong Bulabog, sa totoo lang, yung mga foreigners, dito sila nag-i-stay kasi mas tahimik dito eh. Tapos, lalakad lang sila papunta ng White Beach. Yun nga lang ha, hindi maganda dito yung dagat. Ayan o. Marami siyang lumot. Hindi na rin masyadong na-maintain. So kung pang water activities, carry lang dito. Ayan. Ay! Diba? Puro mga foreigners na nag-a-avail. O tara, lakad tayo dun sa Bended Tree daw. Ngayon tuloy wala na masyadong pila. Usually kasi dati may pila yan. Family. Pero ngayon wala na. And then ngayon, ay wala na nag-ano, Bes. Donation na lang. Dati kasi meron dyang aalalayan ka, ganyan. Ngayon wala na. Meron pa rin, oh. Kung gusto nyo lang naman. Picturean natin si Enzo. Wala na siya yung nagbabantay before. Dati kasi may nagbabantay dito. Tapos kailangan yata may bayad, ganyan, or donation. O ngayon wali. Sige, Bes. Ayaw mo tulas. Kaya mo yan. Matulas mo dyan. Picture lang natin si Enzo. In 1, 2, 3. Dito sa Bulabog, ano lang dito, kung gusto mo lang mag-chill, yung gusto mong nasa, beachfront, pero ayaw mo mag-swimming. Totoo. Yung gusto mo nakaupo ka lang talaga. Oo. Nakapag-stay na tayo rito last time. So, na-enjoy naman namin. Kasi paglabas mo, beach na, and then,
kahit papaano, mas peaceful pa dito. Tapos yun nga, kung gusto mo rin namang pumunta ng White Beach, apakalapit lang. Mga 15 minutes or 10 to 15 minutes walk. And masarap namang maglakad talaga dito sa Boracay. Grabe, as in yung buong kahabaan ng Bulabog Beach. Ganito na talaga. Oo, mabigat yan Maganda siya sa picture. Naku, baka ba Pero, ayun na nga. Medyo, madumi talaga siya. In all fairness. Ayan, Pati yung kulay ng tubig, makikita nyo, ito, hindi siya malinaw. Yung para siyang tubig na best yung bumagyo, yung gano'n, yung katatapos lang ng bagyo, gano'n yung tubig niya. So hindi talaga siya maganda for swimming. For water activities lang talaga. Ayan, nakakita na tayo ng mauupuan natin, upo tayo. At saktong-sakto naman talaga. Pag para sa'yo talaga. Nakita talaga, bangko talaga. Very much pang probinsyang bangko. Ay, ang ganda tignan itong view natin. Ito palang therapeutic. Ang dami mga words na ginagamit kayo. Therapeutic na to. Ito pa lang, parang na yung soul ko, na re-relax na Nakiklaim. Imagine, ito yung nasa harapan natin. Diba? Anong tawag mo doon? Therapeutic. Parang ang sarap uling magsimula ng taon. Yung pagod na pagod ka nung 2025, or meron ka pang hangover ng 2025, tapos eto na yung view mo now, di ba? Ang therapeutic nito, Ba't tayo natatawa? Oo. Ang ating first word na kailangan tandaan sa 2026 ay therapeutic. Ngayon naman, hanap tayo ng drinks. Kasi talagang busog na busog pa kami ni Enzo. Itinodo kasi namin yung breakfast. Oo. Kasi akala namin, talaga tayo, papalipad tayo ng drone the whole day. Lalakad. Hindi pala ganun yung nangyari. So ngayon, drinks lang tayo. Meron tayo ditong nadaanan last time na, tawag doon? Cafe. Calma Cafe. Calma Cafe or Calma Cafe, kung ano man yun. Dito yun sa dulo ng Bulabog. Ito yung hotel natin last time, ang Levantine. O dito, karamihan din dito, foreigners din yung mga nakastay. Ayan yung talagang mataong restaurant dito. Diretso tayo. Para makapag-coffee tayo. Or kahit hindi pa ako nagko-coffee today. Diretso breakfast kasi kami kanina. Talagang inagahan namin. Akala kasi namin, makapagpalipad tayo ng drone. Eto na. After mga 10 minutes lang naman na walk, mararating na natin ang Calma Cafe. Nasa dulo kasi ito ng Bulabog. Tapos from here, going here pala, meron naman na kayong mga madadaanan na cafe. Kaya na kasi last time, nung pupunta tayo dito, nagandahan kami dito. Ay, puro foreigners din. Mala Siargao tong lugar na to. I mean yung cafe na ganito. Sa Siargao kasi pagandahan ng cafe. Kapag hindi masyadong maganda yung cafe mo doon, hindi ka masyadong tataunin. Ay, puro foreigners talaga, promise. Nandito pala ang lungga ng mga foreigners. Ito din, yung mga naglalaro. Diba? Dito pala yung nila, kingdom nila. Sa harap ng Calma Cafe. Ayan. Hanggang dito umaabot yung kite surfing na activity. Meron din dito. So dito, ang sarap lang ditong tumambay. Ayan. Pwede dito sa baba and then doon sa taas. Meron din yung mga net and couch sa taas. Doon tayo sa taas. Grabe. Nakakatawa yung agdan. Diba? Resto pa lang para ng tourist spot.
Hintayin natin Sensa. Ay, Sensa. Oh. Ganda. And we have found our spot. Dito tayo sa duyan. Tapos ito yung ating view. Actually, ang ganda dito sa taas. Hindi lang namin sa inyo may pakita kasi ang daming tao. Yung alam niyo yun, nandito tayo, i-describe ko na lang sa inyo. Nandito tayo sa cafe, tapos may puno mismo sa taas. Hindi namin mapakita ang daming tao eh. Ganda dito, sobrang nakaka-relax. Oo, may mga cliff, ganyan. O, ayan, nainabot na sa atin yung menu. Parang ang kailangan ko yata pampakalma. Kaya pala to Kalma Cafe. Kasi kailangan mo munang kumalma. Hindi, charot lang. Ano naman, napaka-reasonable naman nung price with its view and then yung ambience dito. Ang ganda kasi, ayun pala, ano siya, tree house. Ganun yung dati yan. Nasa tree house ka talaga. Ito yung mga presyuan. Pasensya na, sobrang lakas nung hangin. Ayan, ito yung mga coffee. Carry naman. Wala silang mga frappe. Wale. Ito lang, mga hot and ice coffee. So, carry na yung price niya. Tignan natin yung snacks mismo. Ay, in all fairness naman, carry naman. Ano tong rustic oven? Ay, Margarita pizza. margarita pizza, 390. Baka naman isang slice to. Tignan natin mamaya. Busog pa kasi kami. So, tignan natin. Order din tayo ng pizza. Guys, eto na yung ating bagong pwesto. Mas maganda dito. Kanina in-experience lang namin yung duyan. Ayan o, ito yung view natin. Nakakatuwa tong lugar na to, promise. Apaka-instagrammable kung mahilig kayo sa mga pictures or videos. At the same time, nakaka-relax. Ganda! Ito yung sinasabi namin sa inyo guys kanina. So dito tayo manggagaling sa baba. Tapos, pag akyat nyo, eto siya. Oh. Tada! Oh, di ba may puno dito sa paligid? Tapos yun nga, parang merong mga cliff. So, ang ganda nung kinalabasan. Para tayong nasa treehouse talaga. And then, ayun nga, ito yung view natin. Instagrammable! Ito na yung drinks natin. Sa akin ay coffee latte, which is 180 pesos. And then kay Enzo, ano tong matcha mo? Matcha coconut. Matcha coconut, 210 pesos. Pero hindi yan eh. Ito yon. Ang view. Imagine. Sama ko. Oo, maglalate ka. Tapos ito yung view. Cheers! Diba? Tikim time. Haluin natin. Nasa ilalim yung milk na sa akin. First time ko magta-try ng matcha na coconut. Tsaka yung sa'yo, ano siya, malapot. Malapot yan eh. Sarap dito mag-vlog, solo-solo namin. Ay, sa akin ang tapang. Ang sarap na sa akin. Nasa ko yung coconut milk. Sa akin, kapag mahilig kayo sa coffee, naku, bet ito, kinabog ang kapeng barako. Ano siya, ito yung first time ko mag-matcha na drinks na hindi siya lasang matcha. Kasi baka na-overpower ng coconut. Hindi, pero masarap siya, sobrang sarap niya. Anintay lang natin yung pizza. And oo nga pala guys, meron tayong where to eat in Boracay. Siguro mga 3 or 4 na restaurants na i-combine natin para mapanood ninyo ng isang panooran lang. Baka kasi nagtataka sila, ba't parang hindi na sila kumakain sa vlog? I-separate vlog po natin siya. And ito na yung pizza natin. 6 inches. Actually, pang solo siya. Oo. Pero kami carry na to. Ilang hati? Ay, pinilit sa 6 para hindi tayo mag-away. Akala ko kanina 5 lang. So, kaya tignan mo nga, bes. Kung ano yung Margarita wow, pizza. texture niya. Ang taray. Tikman na natin. Panis naman. Yun daw, no? Ito talaga yung masarap sa pizza. Yung kapag alam mong, hindi putyo-putyong pizza. Yung, niya, yung kunat ng dough niya, yung consistent yung lasa, yung, ang hirap kasi explain. Minsan kasi, di ba, meron pizza na pag kinagat mo hangin. Meron naman matigas. Meron naman sobrang lutong. Ito, saktong-sakto lang. Pero advice ko sa'yo, huwag mo kainin yung dahon. Ay, hindi talaga. Kalaban Wala mo akong yung- dahon. Pinili ko talaga yung walang dahon. So, ayan. Sarap niya.
more dyan dito sa masarap na food natin at sa nananapak kong kape. Yung view talaga. Ito na talaga yung babayaran nyo rito yung vibe. Yung matatahimik ka lang talaga. And dito na nga nagtatapos ang ating DIY na land tour dito sa Boracay. Hindi, pinalitan lang namin. Kasi meron talaga kaming title. Dahil talaga, Ang title first talaga time noon. flying drone in Boracay to Oo, ay ganun talaga. Ang isipin na lang natin, napalitan naman siya kasi sa tutuusin, hindi ito kasama dapat tong Calma Cafe kung yun yung ginawa natin. Which is sa totoo lang, bandang huli, ito pa yung na-enjoy namin. Kasi ang chill lang. Tapos ito kasi yung first time namin na na-experience dito sa Boracay. So dito sa Boracay, kahit ilang beses ka na magpabalik-balik, lagi kang may first time na may experience. Kasi nagsusulputan lagi mga restaurant. Sa restaurant pa lang, for sure, lagi kayong merong first time na matitikman. At saka guys, kanina nga pala, medyo nalungkot ako. Kasi nung Pabalik tayo dito. Doon sa Puka Beach, meron ako nakitang nagpapalipad ng drone. Oo, sabi ko naman sa kanya, huwag na siyang malungkot. Kasi yung, kung mauhuli naman yun, confiscated Okay, yung yung drone. drone niya. At saka ang hirap, no? Ang hirap magpalipad ng illegal. Totoo. Siyempre, titingin-tingin kang ganyan. At saka pag tinanong nyo nga kami, ano sasabihin namin? Ang hirap naman magsabi na, umano lang kayo. Magtago lang. Hindi, si Kuya, hindi siya tatago. Sa kita talaga siya. Baka hindi niya rin baka wala kasi siyang alam. idea. Oo, hayaan na natin. So anyways, ayan. So, ganun talaga, hindi lahat ng plano natin yun yung nangyayari. But at the end of the day, tayo na lang talaga yung gagawa Totoo, exactly. ng paraan para mapasaya natin yung travel natin at experience. And etong sa video na to, at least, ang natutukan natin ngayon, yung half on, half off. Na marami rin naman sa inyo talaga na nagtatanong kung ano yung update by 2026. Actually, last year pa yan, meron nagtatanong, oy, kamusta yung Hoho? Okay pa ba siya? Hindi namin siya ginawa before kasi nagawa na namin siya noong 2023 or 2024, parang gano'n. Kaya noong 2025 hindi namin siya ginawa. So at least ito, naipakita natin, di ba? Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin, lalo na sa mga hindi nagsasawa dyan sa Boracay. Anong hindi? Ang hashtag ngayon, Boracay pa rin sa 2026. Yes! And dahil ang Boracay ay therapeutic. Oh. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone.